Okay, this is our first day for our fourth Puerto Princesa Dragon Boat Festival, no? And then we have 15 teams coming, and we have two international from Singapore and Malaysia. Malaysia national team is here. Then, sad to say na medyo na-busy po ako kaya hindi ko talaga natutukan itong event na to. Pero flattered din ako kasi ang dami rin pumunta, and then very successful yung 2 days natin na National Open. It was the first time na nag-held tayo dito ng National Open outside Metro Manila. Mayor, meron po ba i-recommend na po taon-taon na bahagi po ng Surano Festival? Kasama talaga ito sa event ng ng Subaru Festival. Kaya tingnan mo yung date, approximate sa November 11. Ganyan. So, first time natin na nakapag-host ng National Open kasi dati sa Metro Manila nang ginagawa yan sa Ross Boulevard. Pero this time, dito ginawa at maraming natuwa na mga dumayo dito. Lalo na yung mga junior team. Nakakatuwa, nag-usap kami ni Coach Len na napakarami ng mga junior team. Mga bata talaga na siyempre magtatagal na yan ang kanilang hobby, mag-paddle, ng dragon boat. Kaya dadami siguro yung mga paddlers natin dito sa Pilipinas. Sa part po ng City Mayor, ano po yung mga bago at mga new offer na in-offer sa Dragon Boat Competition this year? Wala, yung mga dati din. Alam mo, kung hindi lang may malasakit si Coach Len sa Puerto Princesa, ewan ko kung anong nakita niya sa Puerto Princesa na nagmamalasakit talaga siya sa atin. Wala naman tayong malaking na-i-offer, pero talagang sabi niya, pag Dragon Boat ang pinag-uusapan, wala nang iba, Puerto Princesa yan. Dito po sa 15 teams, maliban po sa Puerto Princesa, ilan po yung nagagaling sa labas? Bali, dalawa lang po yung team ninyo from Puerto Princesa. Yung West Philippine Sea Princesa Dragon and then Princesa Dragon mismo. Pero ang Princesa Dragon nyo is talagang solid po yun, mga taga Puerto Princesa. Pero yung West Philippine Sea, I think only 25% from the Puerto Princesa. Bali, naghugot sila, meron silang mga foreign teams na minerge nila sa kanila, and then also other from club teams namin sa Manila, nag-merge sa kanila. So actually, hindi lang ito 15. Halo-halo na sila para makabuo sila kasi marami tayong events, no? So talagang nag-full blast sila. So yung po mga participants outside Puerto Princesa and Palawan, gaano po karami yung 30 teams na yan? Like for example, yung Alliance of Master, nagpunta sila dito, 67 sila na tao, no? And then yung isang team din, nasa 100 plus sila. Kaya nag-merge po. Kaya ang isang team like yung Sugbo ng Cebu, nag-merge sila sa senior. Nung junior sila, may junior team sila. Ang Iloilo naman, yung Iloilo, mayroon silang junior din. So ngayon sa senior na international, nag-merge na sila. So ganun karami yung natin, participants ngayon, kahit local lang ang karamihan. Almost 1,000 din po yan. Yeah, almost. Estimate namin ngayon nasa mga 800 plus na sila. Gusto rin pang titingnan natin yung kung differentiate sa nakaraan at sa ngayon, ano po ang makikita natin? Ay, malaki yung pagkakaiba naman yun kasi last year mostly international kasi that is World Championship. Pero ito kasi ngayon talagang ini-encourage natin yung mga locals natin na para in preparation if we host someday, we are prepared again, di ba? Si Mayor nasa sagot na. Mayor, doon sa pag-host natin na napakarami na pong sports event, wala pa po bang sinasabi na dapat kilalanin na yung Puerto sa sports capital of the Philippines? Ito, no? Hindi natin masagot yan kasi hindi natin alam kung anong nangyayari sa ibang mga cities, provinces, and municipalities. Pero palagay ko kung sports events ang pinag-uusapan na mga major sports events, medyo nangunguna talaga ang Puerto Princesa. Meron nga tayong tinatawag na recognition na pag-aano natin, yung pag-host natin ng international, yung World Championship, nabigyan tayo ng recognition doon na Sport Tourism Organizer of the Year, Government Organizer. Tuloy-tuloy niyo yung Oo, wag lang sana magsawa si Coach Len. Kasi nasa kanya talaga ang buhay natin, hindi naman natin alam yung mga contacts dyan. Na kung sa akin lang, ewan ko lang yung susunod na mayor kung ganun pa rin ang pag-iisip niya po. Wala po bang plano City Government Mayor na pumunta sa ibang bansa, i-offer at mag-imbita sa mga ganito itong activity para dumami pa?
Sabi ko Ginagawa na may naman. sulat natin doon Oo. Yung na word. word. Oo. May sulat tayo. May sulat din si Coach Len na co-offer na dito i-host natin yung World Pro Championship Club sa Pro. 2027. Club Pro yun. Club Pro. Pag sinabing Club Pro, hindi lang isang representative bawat country. Kasi yung World Championship natin, isang National team lang lang. bawat country. Ito kasi Club Pro. So, pwede maximum 5 times bigger. teams bawat country. So, mas maraming darating na mga paddlers kaysa nung World Championship natin. Sana may Makuha natin. Meron kayong stand-up paddle ngayon? Sisimulan, no? Stand-up paddle. Yung Stand-up paddle. first time na ginawa dito, yung kano, yung kayak, at saka yung stand-up paddling. Tapos nag-usap na kami ni Coach Len, sabi ko yung rowing, dalahin na rin natin dito. Yung rowing kasi pabaliktad yun ang pagsagwan niya. Yung stand-up syempre nakatayo. Yung define sa akin ni Coach Len, yung kano, Nakaluhod. Yung kayak, nakaupo. Kayak, nakaupo. Iba-iba. Pero puro forward yung takbo ng Paddling. ng kanilang watercraft. Pag rowing, pabaliktad. Mayor, i-confirm ko lang yung sinabi ni Coach Len kanina kasi parang ito lang pong Dragon Boat yung tuloy-tuloy sa ngayon, yung one so isa po ba yung Dragon Boat or ito po ba yung pinaka-paborito natin talaga? Sinasabi ko na ang Puerto Princesa talaga pwede mag-shine sa water-based sport. Kasi wala nang ibang ganito. Sa buong mundo, wala kang makikitang ganyan. Nung World Championship natin, tuwan-tuwa yung mga nakapunta rito. Kasi yung documentation na yung mga picture nila, Dragon Boat, nagkakarera, dagat, tapos bundok. Scenery. The scenery. Continuous mountain range. Wala daw ganun sila na tagpuan na napuntahan nila. Pag dagat lang naman. Kaya sabi ko, napakaganda ng sitwasyon dito sa Puerto. Talagang pwedeng water bridge. Kaya first time na ginawa na natin ito, kaya dapat. Mayor, balikan ko lang yung sports tourism capital na program ng city. Mayroon pa po bang sports na gusto ninyong maganap dito sa Puerto na hindi pa nangyayari? Mas maganda yung sporting event na nagdadala ng maraming athletes dito. Kasi hindi lang dahil sa sports ang hinahabol natin mapalawak yung ating economy, mapalago. So yung mga sporting events na maraming dumarating, na itong mga dumarating malakas gumastos, yan ang mas gusto natin. Baka may alam kayo na sporting event na gano'n, yun sabi nyo sa akin para pagpursigihan natin na madala. Alright, thank you.